Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang darating o kaya blessing sa taong 2025 para sa mga Scorpio. Alamin muna natin dito sa mystical cards yung message at mamaya naman aalamin din natin kung ano ang message ng spirit guide mo. At saka guys, malapit na tayo sa taong 2025 or maybe napapanood mo na ito sa taong 2025. Ginawa ko ito para mas makuha natin yung energy ng 2025 para sa mga Scorpio. Itong mga cards mo na ito ay binibigyan ka ng sign or warning na bigyan mo rin ng pansin yung katawan mo or kalusugan. At saka kahit hindi holiday, kung meron kang pagkakataon na makapagpahinga ay sulitin mo. Huwag mong kalimutan na yung kalusugan ay kayamanan din. Binibigyan din ng advice ang ilang Scorpio na makipag-connect sa family kahit na magkaiba man kayo ng opinion or gusto. Kasi ang family mo ang mas makakaunawa sa anumang sitwasyon na kakaharapin mo. Maybe may ilan na nagkakaroon ng misunderstanding kaya lumalayo ka sa loved ones mo. Mas maigi na kahit mahirap ito gawin, kumbaga respeto kapag nakikita mo sila. "1055. This is the time that you remember courage and patience in your life." May mga sitwasyon ka mang pinagdaraanan, ito yung kailangan mo. Yung tapang ng loob at saka pasensya. Gamit naman itong tarot cards, alamin natin kung ano ang darating or blessing sa taong 2025. Pero meron din akong tanong kung ano yung dapat mong i-focus, ano yung ma-achieve mo, o kaya ano yung hadlang. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Four of Cups, Six of Swords, The Lovers. Ibig sabihin ng mga cards na ito ay mas nagfo-focus ka na sa mga positive na nangyayari sa buhay mo. At saka, mas pinipili mo na kung ano yung mas magiging kalma na sitwasyon. Pati na rin yung may pagmamahalan or kapayapaan sa sitwasyon. May mga Scorpio na gusto mong magkaroon ng advancement sa career o kaya sa negosyo, kaya kumikilos ka na. Or pinag-iisipan mo na ito. Kasi ang ilan sa inyo, yung career o negosyo na naiisip mo, matagal mo na itong gusto. May posibilidad na gusto mo na merong teamwork sa family nyo o kaya sa inyo ng person mo. Yung bang merong family business na para makakapag-focus ka sa sarili mo at saka sa family mo. Mas pinipili yung makokontrol mo na career or negosyo. Para sa ilang single, sa ngayon, hindi ka pa naghahanap ng bagong makakarelasyon kasi nasa healing stage ka pa lang. Pero kung naiisip mo
Kung meron bang taong nakalaan para sa'yo, ay meron. Kaya huwag kang sumuko sa paghahanap ng the one kasi hinahanap ka rin niya. At para sa ilan na nasa relationship, yung person mo ang gusto niya, ma-appreciate mo yung effort niya. At kung ano man yung nangyayaring issue sa relasyon, ay mapag-uusapan niyo ito. At magiging kalma na yung relationship at magpo-progress. At base sa cards, kahit na may problemang pinagdaraanan man ang relationship niyo, marami pa ring person na gustong magkaroon ng katulad ng relasyon na meron ka. Yung bang kahit na nagkakaroon kayo ng problema, nagkakaayos pa rin kayo ng person mo. Mas pinipili nyo na maging payapa ang relasyon. Ito naman yung mga cards para sa ano ang ma-achieve mo. The Wheel of Fortune, Eight of Pentacles, Page of Wands in reverse. Itong mga cards na ito, pinapakita na merong success o kaya pabor na kapalaran sa buhay mo na mangyayari. Pero kailangan ng pagsusumikap. At saka pasensya. Kasi magkakaroon ng delay. Pero hindi naman to pang matagalan na delay na mangyayari sa buhay mo. Kaya kung meron mang mga negatibong dumarating sa buhay mo, ay huwag mo ito masyadong bigyan ng pansin para hindi siya lalong tumagal. Magtiwala sa sarili at saka sa nakatadhana sa iyo na ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mong makamit. Kasi dalawang cards naman yung positive na card mo eh. Sa financial, kung nagkaroon ka ng problema sa nakaraan, itong panahon na ito ay hindi na. Meron ng swerte at saka good news sa financial. At pinapayuhan ka ng mga cards na yung financial na darating sa'yo, planuhin mo ng maigi para hindi ito masayang. At saka pinag-iingat ka rin sa financial na yung bang masyadong kampante. Hindi yun makakabuti sa iyo kasi yung financial, mabilis ito maubos. Kaya kailangan mong magsipag at saka i-maintain yung mga magandang nangyayari sa'yo sa financial. Maging responsable sa paggamit ng financial. At para sa ilang single, may potential person kang makikilala na magpapabago sa pananaw mo patungkol sa love. Mas babalansehin na ng ilang single ang trabaho at saka love life. Kasi alam mo na ito yung naging dahilan, yung kawalan ng balanse sa relasyon kaya nawala yung dati mong nakarelasyon. May ilan naman sa relationship na nag-e-effort ka at saka ina-apply nyo ng person mo yung pagbabagong nangyayari sa relasyon. At may ilan na nasa relationship na walang pagbabago sa relasyon nyo kaya ikaw na mismo yung nagpasya na tapusin ito. Knight of Cups, Four of Pentacles, Six of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na maraming excitement na mangyayari sa buhay mo at saka puno ng pag-asa. Ang nagiging hadlang ay yung mga past issues sa mga taong nakasama mo. Mahirap man itong gawin na maiwasan, sikapin mo kasi makakabuti ito sa iyo. Iniiwas ka na ng universe sa mga unhealthy na sitwasyon. Dahil base sa mga cards, nakaano ka na, 4 na cards para sa success, achievement, na dapat mong makamit kasi para sa iyo talaga ito. Kaya may mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo na hindi mo nakakasanayan at saka hindi mo agad matanggap. Pero soon, mangyayari din ito sa iyo.
na meron ng acceptance. At para sa kalusugan, ang advice ng mga cards na ito ay mas i-priority mo yung kalusugan mo kesa sa mga worries. Sikapin mo na mai-release yung mga negativity na naiisip or nararamdaman para patuloy na healthy yung pangangatawan mo. Kung meron ka mang health issues ay hindi ito masyadong makakaapekto na sa iyo. Kumbaga, makakasabay ka pa rin sa simple mong pamumuhay kahit na meron kang sakit. Para sa ilang single, meron ka ng potential person na nagugustuhan pero pinipigilan mo yung damdamin mo. Kasi may ilang single na yung potential person ay kilala mo. Alam mo yung mga pinagdaanan niya. Tingin mo hindi ito yung tamang timing para sabihin mo sa kanya yung true feelings mo. Siya yung dream partner mo na gusto mong panghabang buhay mo na makasama. Para sa ilang nasa relationship, gusto ng person mo na magpakasal na kayo, pero kapag ka nagkakaroon kayo ng problema, ito yung pumipigil sa kanya na baka hindi ka maging masaya sa feeling niya. Pero susugal pa rin siya kasi mahal ka niya eh. Itong King of Swords ang nagsasabi na nagiging matatag ka na sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo at saka nagiging wise. At malaki din ang chance mo na yung mga idea mo or pinaplano ay magkakaroon ng katotohanan. Itong Two of Cups naman ay nakadalawang cards ka na para sa soulmate na card. Posibleng sa career o kaya sa negosyo, magkasama kayo ng person mo, nagtutulong kayo, or merong person na matagal mo nang sinusuyo yung taong nagugustuhan mo at susuklian niya na ito. Kasi kahit na umiiwas itong person na ito sa iyo, may gusto siya sa iyo. May chance na maging kayo. Itong King of Cups naman sa karir mo, sa negosyo o personal na buhay, kailangan mo ng suporta. Yung bang taong may karanasan na para maturuan ka at saka para matulungan ka din na mas ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!